Serving the nation through music and information. This is 95.9 Star FM. At ngayon ay special na naman na interview or sa ating hashtag Star FM exclusive mga ka-stars because our guest today is another Pinoy pride, no, na naging maingay nga, no, yung pangalan after he recently resigned with Eminem's Shady Records and Dr. Dre's Aftermath Entertainment. O, di ba? So, pang-international ito mga ka-star. So, he also signed with Interscope Records. So, he's a Filipino-American rapper. Ito na siya. At let's welcome mga ka-star. Ako, excited na for sure yung mga audience natin dito, tagapakinig, no, dito sa ating Star FM exclusive. Let's welcome to the show, Easy Mill. Hi sa'yo, Easy. Welcome sa Star FM. Musta po DJ Asher, thank you for having me. Pleasure to be here. Ayun. So ano yung masasabi mo rin syempre sa mga tagapakinig at also sa tagapanood dito sa ating Facebook page? Musta naman sa inyo lahat dyan? Si Isimel nga pala to. Maraming salamat sa mga taga-suporta ko na nandyan. And sa lahat ng mga 959 Bacolod listeners. Ayun. So as a rapper, so like kapag nagda-rap ka at kapag mayroong mga like concert na andun ka, ano ba yung like parang pang-intro mo kumbaga? So wala ba siyang parang magingay? Parang ganun. Parang ganun po. Parang sumigaw lang. Turn up. Sige, magsipag-sigawan na kayo. Bingin nyo kung kaya nyo. Parang Okay, so ito nga easy, no? Congratulations nga for successfully debut in the Billboard with your latest single, Realist. No, it's a collaboration with the rap icon Eminem. No, yung isang legendary din at the same time. No, so right now, kamusta ka? And what can you say that you're getting more recognition? At also, dala syempre, no, na yung lahing Pinoy, pagka Pilipino. yun eh. Yun tayo eh. Kaya ayun lang po, sobrang grateful na ganun nga po yung nangyayari na yung nakakita kay Isimel, di ba? Na hindi lang basta-basta. Kaya sobrang grateful lang po, thankful. Yun. No? At also parang in-expect mo dito, easy, na makaka-collab kayo ni, or parang makakapagsabayan kayo ni Eminem, no? Nag-iisang legendary din at the same time, di ba? Sa mundo ng rap. Opo. Yun nga po. Eh, yun nga po, idol talaga dati pa, ever since bata. Kaya, hindi ko lang po sa totoo lang, hindi ko lang alam kung paano ilagay sa tamang salita, maliban na lang sa kakaiba. Opo. Hindi delete, parang ganun. Oh, so no, at the first time, nung first time, hindi naman ba naging like pressure sa iyo? No, dahil nga syempre as a rap icon eh, 'di ba? So hindi naman siya naging pressure or parang mas nag-enjoy pa kayo, lalong-lalo na for this debut. Ah, may sense naman of pressure, pero yun naman po yung parang kumbaga kasama na rin po lahat na nararamdaman ng isang tao, 'di ba? Kaya sa akin yung pressure na yun, din rin yung nakapagdagdag ng saya nung lahat ng moments. 'Di ba? Yung pagpunta dun sa studio nila, kaya yung makita na ipagtayo ni Dre, ngayon dun siya sa loob ng studio, kaya parang lahat ng pressure na yun na build up, tapos ano moments na hindi pwedeng ma-replicate nangyari. Ayun. At also, for sure, no, marami din yung mga Filipino fans, no, at also yung mga Filipino na mahilig sa rap, no, yung mga idols na Eminem at also at the same time, no, Shady Records, no, isa din sa or Dr. Dre's Aftermath Entertainment, isa din sa mga kilalang ano rin, no, na nagpo-produce din ng mga records. So para sa iyo, ang bilis mo ba yung milestone na ito or naging medyo mahaba pa yung naging proseso? Sa totoo lang po, parang totoo din po na parang mabilis, pero hindi rin po totoo rin kasi yun, kasi yung kumbaga yung oras na ginugol Hmm. para magkaroon man lang ng isang kanta para sa sarili, 'di ba? Kasi hindi pwedeng tanggalin 'yun sa isang tao, yun sa matagal na proseso. Pero para kumbaga sa akin, yung punto na makilala ko si Idol Eminem, Idol Dr. Dre, 'di ba?
Tapos yung mangyari nga po, yung nangyari. Yung parang akala ko siguro kailangan pa umabot yung edad ko sa edad ni Kendrick o kaya ni A$AP Rocky bago bago mangyari to. Kaya Opo, opo, oo. doon ako makaka-agree doon sa unang statement na parang ang bilis. Parang, pero thankful pa rin nangyari. Oo. Pero syempre, ano na lang 'di ba? Parang opportunity, 'di ba? Lalo-lalo na sa iyo, no? Parang masasabi mo na hindi pa ganoon ka no? Hindi pa ganoon ka, kumbaga, medyo may edad na, kumbaga, nasa mundo ng rap, 'di ba? Dahil syempre, ano natin, legendary na talaga no? Nung parang ano pa masasabi natin, elementary pa lang, 'di ba? High school pa lang tayo, napapakinggan na natin sila. Pero sa iyo, as a Filipino din at the same time, at also parang ano din no, parang experience no, best experience din sa iyo as a rapper no. So sa ngayon no, ano mo ba masasabi mo parang rewarding changes for you now that you are directly communicating with music idols Eminem and also at the same time Dr. Dre? Um, I would say mas nadagdagan pa yung pagka walang pake ko. In a good Parang, way ba? parang sa, in the sense po sa, kumbaga sa music, Oo. yung ano yung ginagawa mo dun sa music, mas, kasi kumbaga dati yung magsisimula ka, hindi naman sasabihin na hindi ka free to do what you Oo. want, or hindi ka parang, pinagbabawalan. Mm. Pero kumbaga yung limits dati na sabihin natin na yung may label lang yung may kaya gawin. Yung kung meron kang nagusto ang sample, Oo. di ba? Tapos ginawan mo ng kanta yun. Parang ngayon, mas lalong okay lang kahit anong gawin ko. Mas okay lang, sabi nila mismo okay lang daw eh. As in, Oo, kasi 'di ba parang hindi naman siya madali yung pagiging recording artist at the same time, 'di ba? So marami po. ding mga setbacks, pressures, no? Pero para sa ngayon siguro ano na rin ito eh, 'di ba nakatulong din sa iyo, no? Sa pag Yes, ano yes. mo, no? Music, 'di ba? So, marami naglo-look forward din sa ngayon yung mga fans mo para sa musika mo and other at the same time collaborations din, no, mapa international man o mapa dito man sa atin sa Pilipinas. So sa ngayon, sinong local and international artist ba yung gusto mong makatrabaho no o makakollaborate mo pero through a project na parang outside no sa comfort zone mo, kumbaga. No? So Ah, parang mas kumbaga yung kaya pa, no, yung mas ibubuga pa. Di ba? Kung kumbaga may mga extra challenge but still you'd like to try. So, for example, no, rap while dancing, ang ganon. Parang, parang gusto mong i-try, parang ganon, easy. siguro sa local, um, siguro masasabi ko si Ate Sarah G. Oh, tama. Yan ang kapag paning trabaho, panigurado, kakaiba yung magagawa nun. Oh, sigurado sasayaw ka dun eh. Hmm. Kasi sa tingin ko, personally lang kuya, yung Oo, mga influensya kay Michael Jackson na artista sa atin sa Pilipinas, bihira no. Pero si Ate Sarah G, meron nun, ang lakas. ayun. 'Di ba? So, easy. 'Di ba, Sarah, like medyo ano pa eh. So, kung meron ka bang mga like idol or parang gusto mong makatrabaho na medyo ano na, yung parang kumbaga na medyo may edad na, 'di ba? Yung mga sumikat ng mga 80s, Ah, ganun. sumikat ng 80s. Or like 90s, ganun. Maliban kay Sarah G, syempre kay Sir Gary B. Sir Ma, Gary V. yun sa atin yan. Oo. Tapos kapag dito naman sa Amerika, syempre Anderson .Paak. Yung yung kakuntsaba ni Bruno Mars. Ay, Dun, okay, oo, oo. yung nagda-drums yun. Oo. Si Yung sa Anderson. yung sa mga bago nilang release, 'di ba? Yung Sonic. oh, yun, yun. Yeah, 'Di ba? So yun. nakikita ko rin yung mga ano nila, 'di ba? Yung parang mga
gusto ko rin ng ano, 'di ba? Yung para makita ka rin sa mga like yung alam mo yun yung mga acoustic ano, 'di ba? So alam mo yun. Tsaka tsaka nagra-rap ka doon, 'di ba? So parang isang line kumbaga. Para mga ganun. So sana no in the near future din no makita din namin kayo. So as you are now signed no with the three biggest recording label no sa US, may possibility rin ba na meron pa ring Tagalog songs na may i-release ka, no? Kahit na wala ka dito sa Pilipinas. Siyempre, di pwedeng hindi. Kita mo naman, andito nga ako sa 959 Bacolod. Di pwedeng hindi. Di ba? So, ano naman ba? Sa ngayon, easy, ano naman ah, yung parang natithink mo na possible na next na meaning of songs, parang ganon, or next na parang idea ng song, or possible, ano? Um, Kasi para sa akin lang, sinusundan ko lang yung yapak ng mga nauna. Kaya para sa akin lang, sobrang saya na ng- ngayon yung nakakita sa akin tsaka sumusuporta is talagang idol since kabataan pa lang kasi nung bago ko pa sila nakilala, naalala ko lang ngayon yung interview ko kay Kuya Boy. Yung sabi niya sa akin mismo na ano, stick to your story. Kaya yun yung magiging laman ng mga new songs. Yung more of my story, pero siguro yung mga ibang kanta din in the future merong mga parang pinaikot yung plot. Kumbaga, paano kung nangyari to doon? Paano kung nangyari to noon sa buhay ko tapos mga i-apply sa music. Mga iba't ibang universe ko ba? Okay. So, looking forward din sa next song mo, Easy, no? At also, syempre sa mga experiences mo pa, di ba? So, marami pa. Dahil nga, syempre, no, for new journey na naman, kumbaga, no, sa music mo. No, so, sa ngayon nga, ay andyan ka nga sa Las Vegas, no? At minsan ay umuwi ka din dito sa Pilipinas, no, for some projects. So, bilang Pinoy, ano ba yung lagi mo namang inahanap dito or gusto mo na laging ginagawa dito sa Pilipinas, no? At gusto mo ring i-experience ng mga kaibigan mo diyan sa US. So for sure, no? Iba talaga din dito sa Pilipinas, eh, na wala merong mga wala diyan sa US, di ba? Ano yung mga gusto mong experience nila, Easy? At sa totoo lang po is yung ano, yung kultura lang. Tsaka yung sa atin lang, kumbaga yung kasama tropa, yung Oh, tambay lang na walang pakialam. Ganun lang. Kasi kumbaga dito hindi naman sana sinasabing wala akong kaibigan pero diyan ako lumaki. Kaya yung mga talagang kaibigan na nakilala ko at naging kahalubilo ko nung high school, ganun, college, yan, nasa Pilipinas. Kaya yung parang yung vibes lang na yun. Sabi sa namimiss ko talaga. ayun, di ba? So also, syempre, yung mga experience at kung saan ka lumaki, di ba? Kung ano ka ngayon, eh dahil din sa ano mo dito, sa paglaki mo dito sa Pilipinas, no? So when writing a song or creating music, so ano yung sitwasyon na nakakapag-motivate sa iyo, no? Na makagawa ka agad ng kanta? Yung motivation, yung gano'n. Ah, ah, yun, yun na po, kahit ano po kasi, kahit sino pong tagasulat ng kanta, iba't iba yung maisasagot nila kung sa ano yung inspiration. Pero sa akin lang is, kahit ano lang talaga kuya eh. Pero ano, nagbabranch siya from my feelings. Yun yung pinaka-core niya. So, depende sa pakiramdam ko na malungkot or masaya. Parang depende rin dun yung direction na pupuntahan ng kanta. Kaya, ano, tsaka depende rin sa effort ko. Kung sabihin natin na gay nun is parang malakas, di parang magiging Oo. galit yung kanta nun, di ba? Pero kung malungkot ako, pero hindi ako makalagay ng effort, di talagang maging malungkot lang. Oo. So, ano ba? Parang ano ka rin ba, nakapag-isip ka rin ba na si Izzy may gumawa ng ng heartbroken na song, tsaka gawin mong rap?
So parang minudo na parang Opo, gano'n yung stasyon. menudo. Yes. Sa totoo lang po, sa ngayon meron din naman po akong nagawa na Mm. na-implement ko din yung pagiging heartbroken, pagiging malungkot ko sa kanta ko. Um, Kasi narinig nyo na po ba yung Trojan Horse effect? Opo, oo. Yun, yung parang etong isang kanta na nasa discography ko ngayon, 27 Bodies. Yun kasi yung sa una nun, parang galit, di ba? Oo. Tapos yun sa second half, kaya Trojan Horse. Kaya kapag Oo. binate ko kayo, akala nyo galit ako malungkot Oo. talaga. Yeah, ayun. Oo, Nung kasi 20, oo. Kasi 'di ba as an artist din, syempre iba-iba din yung nai-experience niyo, 'di ba? So parang kung minsan-minsan no kapag yung ano mo pop or yung genre mo pop, 'di ba? Or yung genre mo hip hop, no? Same time meron din ano out of nowhere, 'di ba? May mga lyrics kang malalagay sa song mo no na talagang in a bad shape, parang ganun. No? So, easy. No? So, ano naman yung yung gusto mong sabihin no, sa mga aspiring rappers out there na pangarap din yung naabot mo sa ngayon na makapag-collab sa mga international artists? pagpatuloy mo lang, tol. Pagpatuloy mo lang. Kasi kung sasabihin ko, daming talaga artist may hirapan down the line and mahirap makahanap ng inspirasyon. Pero pagpatuloy mo lang kung anong ginagawa mo ngayon. Kasi yung mga childish na sinasabi nating gawain is like, it's the art form. You bring out your inner child. But also like with your pretense of the voice right now. So just keep being you. Keep being you. What my goats told me, keep being you. Ayun. No, so sana nga easy no, marami pang mga aspiring at also marami pa yung mga ano, 'di ba? Yung mga hip hop artist, no, yung mga rappers no, na mabuo dito sa Pilipinas no in the near future din. At also, easy ano naman yung gusto mong sabihin no sa lahat ng mga fans mo, no, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa iyo at also sa mga kaibigan mo nandito sa Pilipinas, no. Ay! Shoutout sa inyo lahat dyan. Musta, musta, musta. Maraming salamat sa pagpatuloy na pagkinig nyo sa mga kanta ko, pagnood nyo sa mga video ko, tsaka sa mga interview, lahat-lahat. Thank you sa suporta. 95.9 Bacolod FM. Thank you for having me. Ayun, maraming salamat, Easy. At also, syempre, before tayo mag-end, o syempre, before magtapos yung ating Star FM exclusive interview, syempre, ay gusto din naming mapakinggan, no, na masabi mo yung tagline namin in a rap way. Diba? So, ready ka na, Easy? Yeah, yeah. Okay, okay. Okay, so bibilang ako ng tatlo, no? So, sige, ito na. In 3, 2, 1. Hey, yo, this is Easy Mill. And what you see on the radio, the numeric bill, it's called the 95.9 Star FM. I send M. I got M in my song. Then it's all for you. Basta radio bombo. Bah. Ganun. Ayun, Easy Meal in the house. Ayun, so thank you, Easy, no? At sana po'y makapag-guest kayo ulit dito sa ating programa in the near future sa next projects mo kung meron at in the near future syempre, no? So marami pang mga experiences at also mga pride na naman na ibibigay mo dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Easy Meal, Star Nation. At there we have it for our hashtag Star FM exclusive station lang for more news and information at also interviews. Dito lang yan, Star FM.